Ito po ay muling iginiit ni President Bongbong Marcos yung ating karapatan dito po sa West Philippine Sea. Ito po ay isang pahayag na binigyan din niya yung tinatawag na kahalagahan o kahalagahan ng mainit at matibay na estratehiya sa pagprotekta ng ating teritoryo dito sa ating bansa. Ito po yung ating ngayong pag-uusapan. Yung pagkakaiba ng paninindigan netong kasalukuyang nating Pangulong si PBBM kumpara sa nakaraang administrasyon at ng nakaraang Pangulo na si Digong Duterte. Okay, dahil sila po ang Pangulo ng nakaranas din ng pambubuli ng China, ang pangharas nila. Hindi lang po kay Duterte, kay PBBM, maging sa nakaraang Pangulo, si Pinoy. Siya talaga yung kauna-unahang nakaranas ng unang pangharas, kaya nga umabot po sa pagprotesta at pagsampa ng protesta at legal na aksyon doon po sa UNCLOS. Yan po ang ating paksa ngayon. Pagkukumpare natin kung ano yung kaibahan. Malaki kasi yung kaibahan nitong yung pagdating dito sa West Philippine Sea at sa China. Malaki po yung kaibahan ng pag-uugali at pamamaraan ni PBBM kumpara dito kay Digong. Okay, at ito pong ating paksa ngayon, itong topic natin ngayon, bibigyan natin sila ng comparison. Pero bago po yan, hihilin po ako ng pabor na paki-like, share, and subscribe ng YouTube channel natin, itong Friendly Talk TV, at para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at talakayan. At magandang gabi at magandang hapon na rin po sa inyong lahat, sa mampung dako ng mundo kayo naroroon. Ngayon, bago po natin ito bigyan ng komento, meron po tayong papanoorin na isang interview o yung kasi nasa campaign period na po, at eto pong si PBBM ay puspusan ang pangangampanya sa kanyang mga pambato sa Senado. At dito po sa rally na to o sa meeting de avance o yung tinatawag na pag-iendorso, dito giniit muli ni PBBM ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryong pag-aari ng ating bansa. Okay, panoorin po muna natin to. Ito po ay galing sa PTV Philippines, at bago natin ito bigyan ng reaksyon. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong pag-aari nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, ipaglalaban nila ang soberanya at karapatan ng Pilipinas na may diplomasya at dignidad. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na usapin sa West Philippine Sea. Ang muling pagpapakita ng determinasyon ay ipaglaban ng soberanya ng Pilipinas ay ginawa ng Pangulo sa harap ng patuloy na ginagawang panunuyo para sa mga tumatakbong senador ng administrasyon. Ayon sa Pangulo, ipaglalaban nila ang soberanya at karapatan ng Pilipinas ng may diplomasya at may dignidad. Kaugnay nito ay muli ring binigyan din ng punong ekutibo na hindi isusuko ng bansa ni isang pulgada ng teritoryong inaangkin ng iba. Idinagdag rin ng presidente na kailanman ay hindi kailangang sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng ibang Pilipinas, habang binigyan din ng Chief Executive na tayo ang dapat makinabang sa yaman ng Pilipinas. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo, at hindi tayo kailangan sumunod o
magpaapekto sa kagustuhan ng sinumang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Sa talumpati naman ang Chief Executive sa ginawang panunumpa ng mga bagong promote general ng AFP at flag officers, sinabi ng Pangulo na sa kamakailang multilateral maritime cooperative activity kasama ang Defense Forces ng Canada at ng US ay may tuturing itong isang mensahe. Mensaheng nagpapakita ayon sa Pangulo na hindi humihina ang katatagan ng bansa para mapangalagaan ang soberanya ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at pakikipagtulungan sa ibang mga bansa gaya ng US at Canada. Pagpapakita din dagdag ng Pangulo ang 7th iteration of multilateral maritime cooperative activity na mamamalaging malakas ang internasyonal na kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Last week, we successfully conducted the 7th iteration of multilateral maritime cooperative activity with the Defense Forces of Canada and of the United States. That demonstrates that we remain resolute in preserving our sovereignty by ensuring regional peace and international cooperation. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Yan po, narinig po natin, di ba? Inulit lang po yan ni PBBM, yung sinabi niya dati doon sa may Vietnam na gigiit niya yung ating karapatan. Okay, na ang sa ating teritoryo at wala siyang ipamimigay kahit 1 pulgada ng ating teritoryo. Diba? Kung makikita niyo po ay talagang si PBBM ay palaban. Ang layo po niyan sa karakter netong si Digong. Si Digong naman ay paatras. Dahil si Digong po ay isang hindi natin maintindihan kung pro-China o tuta ng China. Dahil po wala pong reaksyon si Digong sa mga bagay pagdating dito sa usapan sa China at sa West Philippine Sea. Bagkos tayo po ay kanyang tinatakot pa na hindi daw natin kaya pag nagkagera, hindi daw natin kaya ang China. At hindi niya binabanggit ang US kahit kailan na ating kaalyado. Dahil itong si Digong ay anti-US po ito. Hindi natin na maarok kung bakit ganun siya pagdating sa usapan na to. At ang dami niya pong mga undersecretary na mga may lahing check. Gaya po ni Peter Yang, si Michael Yang pala at si etong si Bongo. Isa rin po itong Chinese. Okay, at kung sino-sino pa. At kung inyong mapapansin, maging itong si VP Sara Duterte ay wala ring reaksyon pagdating dito sa mga ginagawang pangharas ng China at pag-aangkin sa mga teritoryo. Meron po silang significant karakter pagdating dito sa usapang China at West Philippine Sea. Okay, ang ito pong giit ni PBBM ng kanyang talumpati, ito po ay naganap sa kanyang pag-i-endorso sa mga senatorial candidate niya po ng administrasyong Marcos. Okay, para po ito ay kanyang binigyan diin na naman dahil sunod-sunod itong pangharas at pambabastos sa atin ng China. Ngayon po, ating ikukumpara ang kaibahan netong si PBBM dito kay Duterte pagdating dito sa usapang China at West Philippine Sea. Huwag na natin isama itong si Pinoy dahil alam naman matagal na yung tapos na yung kay Pinoy at wala na po si Pinoy. Okay, siya po ay sumakabilang buhay na. At si Pinoy naman alam natin na pinaglalaban niya rin yung Pilipinas dahil siya nga po ang demanda at siya nga po ang file ng petition doon sa DOJ para i-complain itong China
regarding dito sa mga ginagawang pang-aangkin ng teritoryo at napagwagian po natin yan. Kaya paulit-ulit ko pong pinapaalala yung kahalagahan ng ginawa ng panahon ni Pinoy. At nung pag na bale ito ay lumabas panahon na ni Duterte, yung pagkapanalo natin 2016 nang lumabas yung result na tayo ang nagwagi dito sa claim ng West Philippine Sea. Kahit nga po yung mga tuta o yung mga senatorial bet netong si Duterte gaya ni Marcoleta ay makikita mong pro-China. Diba yung kanilang alitan ni Commodore Tariela. Imbis na kampihan niya si Tariela, imbis na ipagtanggol, kanya pa itong inaaway. Itong si Commodore Tariela nga ay iginigiit ang ating karapatan at sila yung mga nagtatanggol, nagbabantay sa ating teritoryo. Ngunit itong si Marcoleta ay inaaway pa. Ang gusto nitong ni Marcoleta sa lahat ng kanyang ginagawang paninira, o kaya gumagawa po siya ng kanyang ikasisira at gusto niya linisin ng pangalan niya ng iba. Mantalang siya naman ang gumagawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Okay, balik po tayo dun sa ating main topic. Itong kay Duterte at itong kay PBBM. Okay, may mga laking pagkakaiba talaga sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itong dating presidente na si Digong Duterte pagdating sa usapang West Philippine Sea. At narito po yung unang-una. Unang-una po dyan yung paraan ng pakikipag-ugnayan nila sa China. Okay, malaki po ang diferensya. Si PBBM po, mas matatag ang paninindigan. Kita nyo po yung kanyang mga binibitawang salita. Iginigiit niya yung ating karapatan. Sa pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas, aktibong ginagamit ang diplomatikong protesta laban sa agresyon ng China. Kung matatanda nyo sa Vietnam, merong isang general doon na nagtanong sa kanya at sinupalpal ni PBBM. Diba? At itong China ay lumalapit sa mga kaalyado tulad ng itong ating bansa ay yung Pilipinas, di ba? Yung diplomatic protesta laban sa agresyon ng China. Kaya tayo ay lumalapit sa ating mga kaalyadong bansa. Siyempre, hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang kailangan natin ng tulong ng ating mga kaalyado, yung ibang bansa gaya po ng US, Japan, Australia upang palakasin ang depensa ng ating bansa. Ngunit ito naman kay Duterte naman tayo. Itong si Duterte mas maingat at mas malambot at mas halatang pumapanig sa kagustuhan ng China. Okay, mas pinapaboran ang pakikipagkaibigan ni Duterte kay Xi Jinping at iniiwasan ang anumang hakbang na maaaring makasira sa relasyon ng dalawang bansa. At kung matatanda niyo po, ito si Duterte, minura niya itong si Pope, maging itong si Barack Obama na wala na sa termino ng pagkapangulo ay kanyang minumura. Kasi di natin maano dahil itong si Duterte yata ay meron ding parang tawag dito, hindi rin makapasok sa US dahil nga yung sa mga bagay na may kinalaman dito sa yung kanyang tokhang, yung kanyang nakapending na kaso sa the Netherlands. Pangalawa, ito pong pagkakaiba ni PBBM kay Duterte, yung pagsuporta sa military alliance. Si PBBM po, mas bukas sa military partnership. Pinaigting ang enhanced defense
Cooperation Agreement, yung tinatawag nating EDCA sa Estados Unidos o yung US, at hinahayaan na mas maraming military exercises sa bansa, at pinayagan din ni PBBM na ipasok yung mga missile gaya ng HIMARS, ng mga hypersonic, yung mga tinatawag natin na Typhoon missile, at yun po ay pinagpapraktisan ng ating mga kasundaluhan kung paano gumamit ng mga advanced weapon system gaya ng mga missile ng US. Okay, pinayagan po yan ni PBBM. Doon po ay talagang kailangan natin yon. Ngunit, ito namang si Duterte, noong una, tinangka niyang pahintuin ang EDCA at Visiting Forces Agreement, yung BFA. Samantalang matagal nang ginagawa yan, yung BFA na yan. Pero sa huli, hindi niya ito tuluyang binasura. Mas gusto niyang maging independente daw sa usapang depensa. Pero makikita mo na pumapabor siya sa China. Gaya na lang ng mabalita na napanalunan natin yung territorial dispute dito sa West Philippine Sea. At sinabi niya, yung kapirasong papel daw na galing sa UNCLOS is a piece of paper na pwede niyang itapon sa kanyang basurahan. Makikita niyo po, di ba? Pinahinto niya talaga itong Visiting Forces Agreement dahil hindi natin maintindihan kadahilanan. Galit siya sa Amerika eh. So, yung pangatlong pagkakaiba nila ni PBBM at ni Digong, itong tinatawag na paninindigan sa 2016. Ito na po yung binabanggit ko. 2016 arbitral ruling. Si PBBM po, paulit-ulit na iginigiit na kinikilala at ipagtanggol ng Pilipinas ang arbitral ruling na pabor sa atin laban dito sa China. Dahil yung 9-dash line, 10-dash line, at kung meron pa bang 11-dash line na kiniklaim itong China ay binasura ng UNCLOS. Mas pinabura nila yung sa Pilipinas, yung Velarde map. At ito naman, pagdating dito, yung si Duterte naman. Itong si Duterte, bagamat na kinikilala niya yung ruling daw, pero sa uli, binasura niya yon, tinapon niya. Bagamat kinikilala niya yung ruling, sinabi niyang papel lang ito. Yun nga yung sinabi ko, papel lang ito, at hindi niya ipipilit dahil mas gusto niyang panatiliin ang magandang relasyon ng China. Bakit ba ganon ang reaksyon nito ni Duterte, yung mga ganyang niya? Kasi po, ang laki na nung napahiram, ang laki na nung ininvest o pinahiram ng China sa panahon ng pamumuno ni Duterte. At meron pang balita na itong China rin ang isa sa nagfinance noong panahon na tumatakbo pa lang itong si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Tinulungan to ng China si Duterte para sa kanyang presidential candidacy. Kaya nga, nung nanalo siya, biglang naglipanaan yung mga pogo eh. Dahil nga po dyan. So, ito pang isa pa na pagkakaiba nila ni Duterte at ni PBBM, yung aksyon sa pangaharas ng China. Si PBBM po mas mabilis tumugon kapag may insidente ng pangaharas sa China sa ating mga barko, sa mga mangingisda. Agad siyang nagpapatupad ng diplomatic protest at nagpapahayag ng matibay na protesta, maging sa kanyang mga speech sa ibang bansa ay madalas niyang binabanggit itong nangyayaring pangaharas ng China. Kumpara dito kay Duterte, si Duterte naman po ay madalas na pinapawalang bahala ang mga harassment ng China at hindi siya nagko-comment. Wala siyang pakialam. At minsan ay sinabing hindi natin kaya ang China at
pag tayo ay nilusob o ginera, ay wala tayong magagawa kundi umiwas sa gulo. Ngunit kahit kailan hindi niya binabanggit ang US. Yon ang problema dito kay Digong. Tatakutin tayo at sasabihin niyang, kumbaga, hindi pala sasabihin, tatakutin tayo at wala na tayong ibang maaari pang kayang gawin. Samantalang hindi niya, alam natin na alam niya yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng US na ito ay sinigned pa noong 1952 ni President Quirino, Elpidio Quirino, at ng dating presidente ng Amerika na kung sino man yon ng panahon na yon. So makikita nyo yung kaibahan, di ba? Ang layo. At pagdating dito sa Pogo, sa panahon ni Duterte, itong Pogo ay lumaganap at nakapasok ng maluwag ang mga incheck dito sa ating bansa upang maging magtrabaho daw bilang mga Pogo, yung empleyado po ng Pogo. Kahit itong yung iba po ay may mga bad record o may mga criminal record sa China, ay nakapagtrabaho pa rin at nakapasok dito sa ating bansa. At yung tinatawag nilang pastillas nung panahon na yon, ito ay panahon ni Duterte nung nagkaroon ng mga ganyang issue sa custom para makapasok yung mga Chinese na gustong magtrabaho sa Pilipinas dahil dito sa Pogo. Okay, so yun po yung mga ginagawang kalokohan ni Duterte noong mga panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Ang layo po ng kaibahan ni PBBM at ni Duterte sa usaping West Philippine Sea at China. So ang aking pong conclusion dito, yung aking pananaw, sa madaling salita po, si PBBM ay mas matapang at mas aktibong ipinagtatanggol ang West Philippine Sea, ang Pilipinas, ang teritoryo natin. Habang ito namang si Digong Duterte ay mas iginigit o mas gustong iwasan ang sigalot sa China at mas gusto niyang hindi na lang mag-comment sa mga kaganapan kung meron man nagkakaroon na banggaan sa pagitan ng China Coast Guard at ng Philippine Coast Guard. Minsan pa nga nauuwi sa babanggain yung ating mga mangingisda at masisiraan ang kanilang bangkang sinasakyan hanggang sa may malulunod at namamatay dahil sa ganong insidente. So, yun po ang malayo na kaibahan ni PBBM dito kay Digong at malamang maging dito sa kanyang anak sa anak ni Digong, yung ating Vice President na si Sara Duterte, ay meron ding ganyang pag-uugali gaya ng sa tatay niya pagdating sa China at sa West Philippine Sea. So, yun po ang aking pananaw at reaksyon dito sa ating topic ngayon. Okay, at kung kayo po ay meron ding sariling opinion o meron kayo pong gustong iparating, comment down below nyo na lamang po sa ating comment section box. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbisita dito sa channel ng Friendly Talk TV. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.